Nagsisimula ang kwento sa isang ganap na liblib at tiwangwang na isla sa baybayin ng Scotland, kung saan mag-isang nakatira si Michael. Walang ibang tao sa paligid, tanging ang ingay lamang ng hangin at malalakas na alon sa dagat ang maririnig. Mayroon siyang matapat na aso na laging nasa tabi niya. Linggo-linggo, sumasakay si Jesse at ang kanyang tiyuhin sa isang maliit na bangka para dalhan siya ng mga rasyon ng pagkain at mga supply, ngunit palaging iniiwasan ito ni Michael. Hindi man lang niya ito tiningnan o binubuksan ang pinto na para bang nakagawian na niya ang lumayo sa mga tao. Isang araw, nang iwan ni Jesse ang kahon ng mga supply sa labas ng bahay, nilagyan niya ito ng regalo. Maliit lang ang regalo, pero buong puso niya itong ibinigay. Habang dahan-daang naglalayag ang bangka palayo, sa wakas ay lumabas si Michael, tahimik na kinuha ang kahon at iniwan ang regalo sa lupa. Wala siyang pakialam doon, ginugugol niya ang buong araw sa loob ng bahay na umiinom at naglalaro ng chess ng mag-isa. Nang sumunod na linggo, inipon ni Jesse ang lahat ng kanyang lakas ng loob at hindi lamang iniwan ang kahon, kundi kumatok din sa pinto. Galit na binuksan ito ni Michael, inagaw ang kahon, at akmang isasara na sana ang pinto. Ngunit hinaranggan ni Jesse ang pinto gamit ang kanyang paa, iniabot muli sa kanya ang regalo, at tinanong kung bakit hindi ito bumabati, kung bakit palagi niya silang iniiwasan. Hindi sumagot si Michael, pilit na itinulak ang kanyang paa, at padabog na isinara ang pinto. Sumigaw si Jesse na hindi siya natatakot sa kanya, pagkatapos ay bumalik sa bangka, ang regalo ay muling naiwan sa labas ng pinto. Sa bangka, nakatanggap ang kanyang tiyuhin ng babala tungkol sa isang malakas na bagyo na paparating. Unti-unting dumidilim ang kalangitan, nagsimulang lumakas ang hangin, at ang mga alon ay nagiging lubhang mapanganib. Nagpumiglas si Jesse na umakyat sa maliit na bangka at sinubukang kontrolin ito, ngunit masyadong malakas ang mga alon at nahulog sa tubig ang kanyang sagwan. Sinubukan itong abutin ng kanyang tiyuhin, ngunit itinaob ng malalakas na alon ang kanilang bangka. Sa isla, nakatayo ang aso sa tabi ng bintana at tumatahol na parang umiiyak. Saka lang napansin ni Michael na may mali sa pinangyarihan. Agad siyang tumakbo palabas, at aksidenteng nasipa ang regalo. Tumalon siya sa kanyang bangka, dumulas sa tubig, kumilos ng mabilis. Nagawa ni Jesse na makaahon sa tubig, ngunit ang kanyang binti ay nasabit sa lambat, na pumihil sa kanya sa paglangoy. Muling hinayla siya pailalim ng malalaking alon, at nawalan siya ng malay. Walang pag-aalinlangan, sumisid si Michael sa dagat, kinalas ang gusot sa lambat, at iniligtas si Jesse. Sinubukan din niyang iligtas ang tiyuhin nito, ngunit huli na ang lahat. Dinala ni Michael si Jesse sa bangka at nagsagawa ng CPR. Pagkatapos ng mahabang pagsisikap, sa wakas ay nakahinga na ulit si Jesse. Pagsapit ng hapon, nagising si Jesse sa kama ni Michael. Pagmulat pa lang ng mga mata niya, nagtanong na agad siya tungkol sa kanyang tiyuhin. Malumanay na sinabi ni Michael sa kanya ang totoo. Matapos marinig ito, humagulgol si Jesse at humiga sa kama buong araw, habang si Michael ay tahimik na natutulog sa sofa. Kinabukasan, tiningnan ni Michael ang kanyang bukong-bukong. Namamaga ito at nasugatan ng lambat. Nagtanong si Jesse kung bakit hindi niya tinawagan ang pulisya at kung may nakakaalam ba na nandito siya. Sinabihan lang siya ni Michael na magpahinga. Nang umigib ng tubig si Michael, biglang nagalit si Jesse at sinabing gusto na niyang umalis ng isla at umuwi, dahil baka hinahanap na siya ng pamilya niya. Pero alam ni Michael na pumanaw na ang kanyang ina at hindi na nagpakita ang kanyang ama, kaya wala na siyang pamilya. Paglabas ni Michael, bumangon si Jesse sa kama, naghalungkat sa kanyang mesa, at nakakita ng kutsilyo. Nang marinig ang mga yabag ni Michael, dali-dali siyang bumalik sa kama at itinago ang kutsilyo sa ilalim ng kanyang unan. Nang gabing iyon, binangungot si Jesse at nakagawa ng mga nakakatakot na ingay. Nang lumapit si Michael para tingnan siya at hawakan siya, nagising siyang gulat at itinutok ang kutsilyo sa kanya. Kalmadong sinabi ni Michael sa kanya na panaginip lang pala iyon, pagkatapos ay tinuruan siya kung paano hawakan at gamitin ng tama ang kutsilyo. Lumipas ang mga araw. Patuloy siyang inaalagaan ni Michael, dinadala sa banyo, binibigyan ng gamot, at nililinis ang kanyang mga sugat. Unti-unti, nakakalakad na ulit si Jesse at naglalaro kasama ang aso. Tuwang-tuwa si Michael na makita iyon. Isang hapon, tinanong ni Jesse kung paano niya nakilala ang tiyuhin niya. Sabi ni Michael, minsan silang magkasamang naglingkod sa militar. Napagtanto ni Jesse na hindi niya nga alam ang pangalan ng lalaking nakatayo sa harap niya, ngunit tumanggi si Michael na sabihin ito. Nang tanungin niya ang pangalan ng aso, sinabi ni Michael na wala rin itong pangalan. Napansin ni Jesse ang chessboard at sinabing madali siyang matatalo dahil mali ang pagkakalagay ng tore. Hindi yun pinansin ni Michael, at muling tiningnan ang binti nito at nakitang may impeksyon ito.
Tumanggi siyang dalhin ito sa ospital, sabi niya pupunta raw siya mismo sa mainland para kunin ang kailangan. Pag-alis ni Michael, nakita ni Jessie ang isang drawing sa kanyang mesa, iginuhit niya siya at ang aso. Nang buksan niya ang isang drawer, natuklasan niyang binuksan ni Michael ang kanyang regalo. Sa loob ay isang snow globe na may parola na eksaktong kamukha ng nasa isla. Samantala, sa isang pulong ng gobyerno sa London, isang lalaking nagngangalang Manafort ang pinagalitan. Nagpapatakbo siya ng isang programa sa pagmamatsyag na nangongolekta ng datos mula sa bawat telepono at kamera sa buong United Kingdom. Ikinakatwiran ni Manafort na napigilan ng programa ang maraming pag-atake ng mga terorista. Pagkatapos nito, makikipagkita siya sa punong ministro. Pinatay ng punong ministro ang recorder at nag-alok ng kasunduan. Sa publiko, tatanggalin ka namin dahil ayaw ng mga tao na bantayan ng gobyerno ang kanilang mga telepono at kamera. Papalit kay Roberta ang posisyon mo, pero sa dilim, ipagpapatuloy mo ang pagpapatakbo ng programa, sumang-ayon si Manafort. Sa Scotland, dumating si Michael sa isang botika at ginawa ang lahat para maiwasan ang mga kamera. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang tindahan ng damit at mabilis na kumuha ng maraming damit para hindi siya makuhanan ng kamera. Ngunit paglabas niya, isang grupo ng mga babae ang kumukuha ng mga selfie, at aksidenteng nakuhanan ng litrato ang kanyang mukha. Sa sandaling ma-upload ang imahe sa database ng programa, isang alerto ang lilito na nagmamarka sa kanya bilang isang lubhang mapanganib na terorista, agad na nagpadala si Roberta ng isang pangkat. Pagbalik sa isla, maingat na tinalian ni Michael ang bukong-bukong ni Jessie at binigyan ito ng mga bagong damit na babagay sa kanya. Habang kumakain ng hapunan, may narinig si Michael na ingay sa labas. Habang nakatingin gamit ang binocular, nakita niya ang isang bangkang papalapit sa isla. Sinabihan ni Michael si Jessie na kumuha ng kutsilyo, magtago sa banyo, at manahimik habang kumukuha ito ng talam at lumabas. Habang papalapit ang mga sundalo sa bahay, pumutol si Michael ng lubod dahilan para gamulong ang isang malaking bato pababa ng burol. Isang nakatagong lambat ang biglang gumana at hinuli ang isang sundalo at kinaladkad ito papunta sa tubig, pagkatapos ay binuksan ni Michael ang isang napakaliwanag na ilaw na pansamantalang bumubulag sa mga sundalong nakasuot ng night vision goggles. Tinanggal nila ang kanilang mga goggles at nagsimulang magpaputok nang makita nila si Michael na tumatakbo, hinabol siya ng isang sundalo paakyat sa burol. Binasag ni Michael ang isang parol sa kanyang ulo at ginamit ang isang flare gun para barilin siya, na siyang nagpasiklab sa kanya, sumugod papasok ang isa pang sundalo. Sinaksak siya ni Michael gamit ang isang kutsilyo at itinulak siya pababa. Kasabay nito, isang sundalo ang pumasok sa bahay. Agad na tumalon ang aso sa kanya at marahas na umatake. Pagkatapos ng isang pakikipaglaban, binaril at napatay ng sundalo ang kawawang aso. Pagkatapos ay sinipa niya ang pinto ng banyo, kinuha ang kutsilyo mula kay Jessie, hinawakan ang braso nito at kinaladkad palabas. Sa garahe, isa pang sundalo ang naghahanap kay Michael, at ipinipikit ang flashlight kahit saan. Nagtago si Michael sa mga anino, at nang humakbang ang sundalo, nagpakawala siya ng bitag. Isang napakalaking kawit na bakal ang pumasok at tumusok sa katawan ng sundalo, na siyang nagangat sa kanya sa ere, pagkatapos ay dumating ang isa pang sundalo. Tumalon palabas si Michael, tinanggalan siya ng armas, at naglaban sila ng malapitan. Sinaksak siya ni Michael ng 3 beses, ngunit malakas ang lalaki at patuloy na lumalaban. Sa wakas, dumampot si Michael ng isang sagwan at hinampas ang ulo nito, natambo ito, pagkatapos ay idiniin ang sagwan sa kanyang lalamunan hanggang sa mawalan ito ng hininga. Bigla, narinig ni Michael si Jessie na sumisigaw. Mabilis niyang dinampot ang baril mula sa isang patay na sundalo at tumakbo palabas, binaril ang kidnapper sa binti at pinatumba ito. Tumabi si Jessie, binigyan si Michael ng pagkakataong tapusin ang huling sundalo. Maingat na sinuri ni Michael at natuklasan niya ang isang maliit na kamerang nakakabit sa damit ng sundalo na nagre-record ng lahat. Kinuha niya lahat ng kagamitan, sinabihan si Jessie na maghintay sandali, pagkatapos ay pumasok sa loob. Nakita niya ang aso na nakahiga sa sahig nang hindi gumagalaw. Naupo si Michael sa tabi nito, inilagay ang kanyang kamay sa ulo nito, at tahimik na humingi ng tawad dahil hindi niya ito nailigtas. Pagkatapos ay tumawag siya at marahang sinabi, pupunta ako at dadalhin ko ang pakete. Pagkatapos noon, tinatanggal niya ang baterya ng telepono para hindi siya masubaybayan. Sumakay sina Michael at Jessie sa bangka ng sundalo at nilisan ang isla ng madilim. Sa kabilang dako, nalaman ni Roberta na nabigo ang kanyang koponan. Nag-utos siya ng isang espesyal na ahente na i-deploy at humiling ng background check kay Jessie. Pagsapit ng umaga, dumating sina Michael at Jessie sa Scotland.
Napansin ni Jesse na may mantsa ng dugo ang damit ni Michael at muling bumukas ang sugat niya, pero mahinahon niyang sinabing wala lang iyon. Tahimik na naglakad ang dalawa sa bayan, iniiwasan ang mga kamera, at nakahanap ng magagamit na kotse, ngunit wala silang mga susi. Tinuruan ni Michael si Jesse kung paano gumamit ng baril at sinabihan itong magbantay, pagkatapos ay pumasok sa bahay sa kabilang kalye para hanapin ang mga susi, nakita siya ng isang batang lalaki at natakot. Sa sandaling iyon, sumulpot ang may-ari ng bahay at tinutukan ng baril si Michael. Naging tensyonado ang sitwasyon, ngunit buong tapang na lumapit si Jesse mula sa likuran at pinilit ang lalaki na gamutin ang sugat ni Michael. Kasabay nito, natuklasan ng isa sa mga teknisyan ni Roberta na peke ang profile ng mga terorista. May nagprograma sa system na automatikong mag-trigger ng alerto tuwing lilito ang mukhang ito at pagkatapos ay burahin ang code. Sa mas malalim na pagsusuri, lumalabas ang tunay na profile ni Michael na nagsasaad na namatay siya sa labanan. Napagtanto ni Roberta na may nagmamanipula sa kanila para patayin ang sarili nilang kasama. Biglang may natanggap na tawag mula sa isang batang lalaki sa Scotland na umiiyak at nagulat na ang kanyang ama ay ginawang hostage ng isang lalaki at isang batang babae. Agad na nagpadala si Roberta ng isang bagong pangkat kasama ang espesyal na ahente na itinalaga kanina. Samantala, minomonitor ni Manafort ang lahat sa pamamagitan ng sistema at nabigla siya nang makitang buhay pa si Michael. Nang marinig na nagpadala si Roberta ng ahente, palihim na kinontak ni Manafort si Workman. Tinawag niya itong isang black operation at inutusan siyang patayin sina Michael at Jesse. Sa bahay, natapos na ng may-ari ng bahay ang paggamot kay Michael at sinubukang tumakas, ngunit napalibutan na ng mga pulis ang gusali. Paglabas ng lalaki para buksan ang pinto, walang awang binaril siya ni Workman sa ulo. Mabilis na pinigilan ni Michael ang bata. Babarilan din sana siya. Pinaputukan ni Workman ang mga sasakyan ng pulisya, habang sina Michael at Jesse ay nakatakas sa pamamagitan ng pinto sa likod. Hinaranggan ng mga pulis, pinabagsak sila ni Michael gamit ang taser at pepper spray, pagkatapos ay kinuha ang isang sasakyan ng pulis para tumakas. Nanood si Roberta sa pamamagitan ng mga kamera at sinubukang tawagan si Workman, ngunit pinatay na nito ang kanyang device. Hinabol sila ng trabahador, paulit-ulit na binangga ang kanilang sasakyan at pinaputukan. Nagpapatuloy ang paghabol sa isang kalsada sa kagubatan. Lumihis si Michael para maiwasan ang mga bala, pagkatapos ay biglang bumagal at bumangga sa sasakyan ni Workman, na nagpabaliktad dito palayo sa kalsada. Tumakas sina Michael at Jesse at nagpalit ng sasakyan sa isang construction site. Sa kagubatan, gumapang palabas si Workman, pinatay ang isang pulis, at ninakaw ang sasakyan ng isang sibilyan para makapagpatuloy. Sa punong tanggapan, tinanong ni Roberta si Manafort tungkol kay Michael. Isiniwalat ni Manafort na ilang taon na ang nakalilipas, nagpatakbo siya ng isang lihim na programa na tinatawag na Black Kites, na binubuo ng mga lubhang mapanganib na ahente na nagsagawa ng mga misyong walang record sa gobyerno. Si Michael ang pinakamagaling sa kanila. Isang araw, inatasan siyang patayin ng isang Iranian intelligence scientist. Nagbigay ang siyentipiko ng impormasyon tungkol sa nuclear, at ang utos ay patayin siya, ngunit naniwala si Michael na mali ito, kaya tinulungan niya ang lalaki na makatakas at pagkatapos ay naglaho rin. Itinulak ni Manafort si Roberta na gamitin ang lahat ng kanyang kakayahan para pigilan siya. Habang binabasa ni Roberta ang file na nahak ng technician, palihim siyang minanmanan ni Manafort gamit ang mga kamera. Sa kotse, marahang tinanong ni Jesse si Michael kung may pamilya na ito. Tumanggi si Michael, at ipinaliwanag na hindi niya kailanman hinanggad na magkaroon ng asawa o mga anak dahil masyadong mapanganib ang buhay niya, ang pagkakaroon ng pamilya ay maglalagay lamang sa kanila sa panganib. Malungkot na sumagot si Jesse na titiisin niya ang anumang paghihirap kung makikita niyang muli ang kanyang ina at tiyuhin. Namimalag ang mga mata niya habang kinukuha ang drawing ng aso at marahang sinasabing ang aso ay ang tunay niyang pamilya. Pagkatapos ng ilang sandali ng paglalakbay, nakarating sila sa susunod na lungsod. Pareho silang nakayuko para maiwasan ang mga security camera, ngunit nakunan ng isang dashcam ang kanilang mga mukha. Natanggap ni Manafort ang lokasyon, agad na inedit ang footage para burahin sina Michael at Jesse para itago ito kay Roberta, pagkatapos ay ipinadala ang mga coordinate kay Workman. Pumasok sina Michael at Jesse sa isang lokal na simbahan at muling nagkita-kita kasama ang kanyang dating kaibigang si Arthur, dinala sila ni Arthur sa isang liblib na kubo sa kakahuyan. Doon, napagtanto ni Jesse na may cancer si Arthur dahil pareho ang gamot na iniinom nito gaya ng iniinom ng ina nito. Ipinaliwanag ni Arthur na minsan siyang tumulong sa pagbuo ng sistema, at nang mawala si Michael, pinalitan niya ang mukha ng kanyang kaibigan ng mukha ng isang estranghero upang protektahan ito, ngunit ginawang terorista ni Manafort si Michael,
hiniling ni Michael kay Arthur na alagaan si Jessie, ngunit tumanggi ito dahil ilang buwan na lang ang natitira para mabuhay siya. Sa pag-aakalang gusto na siyang iwan ni Michael, pinilit ni Jessie na umalis. Matapos marinig ito, hiningi ni Michael kay Arthur ang address ng isang matandang human trafficker kahit alam niyang mapanganib ito. Sa sandaling iyon, kumatok si Workman sa pinto at biglang nagpaputok. Nag-away sina Michael at Workman at winasak ang lahat ng bagay sa silid. Dinaig siya ni Workman at papatayin na sana si Michael, ngunit dumampot si Jessie ng baril at namagitan. Sinamantala ni Michael ang pagkakataon para paulit-ulit na paputukan ng nail gun si Workman. Pagkatapos ay hinayla sina Jessie at Arthur habang tumatakas sila sakay ng kotse. Pagdating sa lungsod, binigyan ni Arthur si Michael ng telepono at saka humiwalay sa agos. Nagmakaawa si Jessie na sumama, ngunit tumanggi si Michael dahil gusto pa niyang magkaroon ng mas magandang buhay. Samantala, natuklasan ni Roberta na may palihim na gumagamit ng sistema, kaya naglagay siya ng bitag. Sa London, sadyang hinayaan ni Michael na kunan ng litrato ng mga kamera ang mukha niya habang papasok siya sa isang nightclub kasama si Jessie. Nang subukang subaybayan siya ni Manafort sa pamamagitan ng mga kamera, agad siyang naharangan kaya napagtanto ni Roberta na magkabilang panig ang kinakalaban ni Manafort. Sa loob ng nightclub, nakilala ni Michael ang isang human trafficker na ginagamit ang kanyang maitim na sikreto para takutin siyang mabilis na mangpeke ng mga dokumento para kay Jessie bago umalis ang tren sa loob ng 30 minuto. Nang paalis na sila ng nightclub, biglang pumasok ang koponan ni Manafort. Sunod-sunod na pinabagsak at pinatay ni Michael ang 3 ahente. Habang natataranta ang mga tao, isang putok ng baril ang sumiklab, pinalibutan at inatake ng mga ahente si Michael. Sumugod si Jessie para tumulong, pero natamba siya. Sa gitna ng kaguluhan habang tumatakas, isa sa kanila ang dumukot kay Jessie, tinawagan ni Michael si Arthur para gabayan siya sa mga security camera. Habang kinakaladkad si Jessie papunta sa isang truck, dumating din ang grupo ni Roberta. Nalusutan ni Michael ang pagkubkob, natalo ang mga tauhan ni Manafort at iniligtas si Jessie. Nang lumitaw si Workman, ninakaw ng dalawa ang isang motorsiklo at tumakas. Sa isang istasyon ng tren sa tabing dagat, umiiyak si Jessie at ayaw umalis nang hindi kasama si Michael. Bigla na lang may umalingaw-ngaw na mga putok ng baril, itinulak ni Michael si Jessie papunta sa tren papunta sa ligtas na lugar para makaalis ito. Nagpalitan ng putok sina Michael at Workman hanggang sa naubusan sila ng mga bala, pagkatapos ay sumugod sa isang brutal na labanan gamit ang mga tubo at kadena. Matapos ang isang matinding pagpupumiglas, napatumba ni Michael si Workman, ibinalot ang kadena sa isang tubo, at binigyan ng mga nakamamatay na palo sa ulo hanggang sa ito ay mamatay. Sa mansyon ni Manafort, natuklasan niyang patay na ang kanyang mga gwardya at labis siyang kinilabutan nang makita si Michael na nakatayo sa loob. Pagkatapos ng isang mainit na pagtatalo tungkol sa proyekto, malamig siyang pinatay ni Michael. Pagkalipas ng 3 buwan sa Espanya, nagsimula ng bagong buhay si Jessie. Pinapanood siya ng team ni Roberta mula sa malayo, umaasang lilito si Michael. Habang nakaupo si Jessie sa isang cafe, biglang umangat ang kamera ni Roberta at nawala ang kuha kay Jessie. Dinalhan ng isang waitress si Jessie ng isang bag na may laman na piraso ng chess. Sa kabilang kalye, sa wakas ay dumating si Michael para sunduin siya. At dito na natatapos ang ating recap. Kung gusto mo pa ng mga ganitong video, huwag mong kalimutang patunugan ang notification bell. Salamat sa panunood.